Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyong kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kasaganahan. Pag-usapan po natin ngayon yung prosperity. At alam niyo po, ang tao po sabik po siya sa kasaganaan or prosperity. Kaya tuwing sasapit ang Pasko, kahit papaano pinupuno natin ng masasarap na pagkain yung ating pong lamesa. Nagbibihis po tayo ng bago at nagre-regalo po tayo sa isa't isa. Bumibili tayo ng mga bagong gamit sa bahay. Para ipaalala sa ating sarili at sa ibang tao, at least isang beses sa isang taon naranasan nating sumagana. Pero alam niyo po ba na ang Panginoong Hesus po ay nag-o-offer ng abundance and prosperity. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that you through His poverty might become rich." Yung salita pong grace diyan ay kapareho po doon sa John chapter 1 verse 16 na sinasabing, "From the fullness of His grace we have all received one blessing after another." At yung salitang rich po diyan, kapareho po yan doon sa Philippians chapter 4 verse 19. "God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." So, ibig sabihin po tayong nanalig sa Panginoong Hesus, entitled po tayo sa kasaganaan. At dito po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, malinaw po sinasabi na sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap, tayo po ay kanyang pinayaman. So, kasama po dyan yung tinatawag pong material prosperity. Ngayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi ng Biblia, inako ng Panginoong Hesus yung ating pong mga kasalanan upang tayo po ay ibilang na matuwid. Sa Isaiah chapter 53 verses 4 and 5, inako ng Panginoong Hesus yung ating pong mga karamdaman upang tayo ay magsigaling. Ngayon dito po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ganun din po, inako ng Panginoong Hesus yung ating pong kahirapan upang tayo po ay sumagana. Ngayon, marami pong tao ay confused about prosperity. Akala nila kasalanan yung sumagana. Hindi po. Meron lamang pong maling pagsagana. Ano yung tinatawag na maling konsepto ng pagsagana sa buhay? Kung yan po ay nag-uugat sa kasakiman. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 12 verse 15, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Kasi mahalata nyo po ang isang tao kapag sakim po siya sa mga material na bagay, ay gagawin niya ang lahat para mapasa kanya ang mga bagay na ito. Kaya siya napapahamak. Kaya ang paalala sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, yung godliness with contentment, yun po ang mahalaga. At alam niyo po yung material wealth ay isa lamang aspeto ng totoong kasaganaan. Ang gustong iparana sa atin ng Diyos ay yung John chapter 10 verse 10, na spirit, soul, and body, maranasan natin yung totoong kasaganahan. So, ano ba ang tamang definition ng prosperity sa Biblia? Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 ay ganito, "And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." So, unang-una po, ang definition po ng prosperity sa Biblia, dapat po tayo amply supplied. Pag sinabi po amply, more than enough. Ibig sabihin, ang Diyos kaya niyang i-meet ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi, God will meet all your needs. Sa Philippians 4:19. At dito naman po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ang sabi, having all that you need. Kaya alam niyo po, ang isa Kristiyano, hindi talaga siya magkukulang sa lahat ng kanyang pangangailangan kung alam niya na itong kasaganaan ay para sa kanya. Alam niyo po, mahalaga na makita natin na regalo ng Panginoong Hesus sa atin yang kasaganahan. Kaya hindi tayo magkukulang. Pangalawa po,
para sa akin po kaya po nangangaral din po ng abundance and prosperity kasi gusto ko po makita sa tao yung tinatawag na financial freedom. Kasi yan po ang gusto ng Diyos, maging malaya po tayo, sa lahat ng nagpapahirap sa atin. Kaya nga po inako ng Panginoong Hesus, yung ating karamdaman para tayo magsigaling. Ganon din naman, inako ng Panginoong Hesus yung ating kahirapan upang tayo ay sumagana. Kasi po, yung poverty, sumpa po yan. Yan po yung nagpapahirap sa buhay ng tao at ang poverty, magnanakaw po yan. Sabi sa Proverbs chapter 6, verse 11. Kaya minsan, meron tayong idea na pagka nahihirapan tayo, natutuwa ang Diyos. Hindi po. In fact, inaako ng Diyos yung ating kahirapan upang tayo ay sumagana. At ayaw na natin mamuhay pa na tayo po ay pinahihirapan palagi ng pera, ng utang, na lagi na lamang tayong nababaon dahil sa ating mga pangangailangan sa buhay, pinahihirapan tayo ng pera dahil ang pera, yan ay cruel master. At alam niyo po, maraming tao ngayon baon sa utang, hindi nila nararanasan po yung financial freedom. Kumbaga, lagi na lamang silang alipin ng kahirapan. Nakakalungkot po yun. Ang gusto ng Diyos, maging malaya po tayo. Makaranas tayo ng financial freedom. Pangatlong katotohanan po dyan, mapapansin ninyo na binabanggit sa Biblia na hindi lamang po na mararanasan natin yung i-provide ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi diyan, you will abound in every good work. So, sa totoo lang po, paano nga naman tayo tutulong sa ibang tao kung tayo man ay salat din, ay nahihirapan din sa buhay. Ang sabi ng Biblia, kailangan ma-bless ka muna para maging blessing ka sa ibang tao. At yun po ang goal natin, yung blessing hindi lamang para sa ating sarili, kayang i-provide ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. Pero dapat po maging blessing din tayo sa ibang tao. Kaya naniniwala po ako na dapat ang Kristiyano po ay bless to bless. So again, ito po si Pastor Giorgio nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.